Magandang araw! Tara at kita'y sisimba din sa kamay ni Jesus. Dahil araw ng linggo, tayo magpapasalamat at mananalangin. Pero bago yan, maghihilamos muna at ako'y bagong gising. Mumog! Lumod! Joke lang. Pagkatapos yung hinanap ko yung tolya. Ayun, nandun pala sa labas. Di doon ako nagpunas. Huwagkat bigla akong naisip na ako'y magkakape na. At nga ba ako'y nagkakape, may bumulong sa aking kalawang tainga. Sabi, magluto ka na. Hindi agad kong kinuha rin aking paboritong kawali na invisible ang handle. Lingid sa inyong kaalaman, ako'y mahilig din magluto. Daan nga lang ako'y laging abala. Paborito ko lutuin ay Bicol Express. Naku, pag natikman mo ay aywan ko na. Baka makalimutan mo pa ang pangalan ng iyong asawa. Joke lang. Haha. Nakaingat, kinuha ko na aring asin. Isyara. Feeling salt bay din naman matilabsikan ka naman tikay, ewan ko sa iyo. Noong mga sandaling yan, si Mrs. pala'y nasa baba na. Ito pinagawa ko ng gatas. Yun, higo. At syempre, magta-transform ka. Tara, lalarga na. Mga oras na yan, pinagsasabihan ko na agad yung aking dalawang anak na ako, tayo pupuntang simbahan, huwag kayong maligalig ha. Tularan nyo ang inyong nanay na napakabait, laging behave, napakatahimik. Lahat ng papuri nasa iyo ha, baka naman. Di na ako pumarada at libre. Lakad. Noong mga sandaling aray, sinabihan ko sila, walang magulo. Kita nyo naman, hindi nga naman magulo. Pagdating namin sa loob, puno pa. Patapos na pala ang misa. Di naghintay kami ng kasunod at kami nagkulitan muna din. Nung humupa ang dagsa ng tao, di saka kami pumasok. Kako ay umanap ng magandang pwesto, yung may electric fan para mamaya hindi mabanas. Upo at maghintay ng misa. Kako pa din sa dalawa kong anak, huwag yang tayuan at yan ay luhuran. Baba. Nung matapos ang misa, kaming lahat ay binasbasan. Di ay uwian na. Sabi niya siya di gutom na. Sabi ko, tara, tayo babiyahe sa Lucena at kakain. Sabi namin, kung tayo kakain sa SM, medyo pila. Doon na lamang tayo sa dati natin kinakainan. Mura na ay masarap pa. Quality ba? Kako kay Mrs. Hala, at ikay bumaba muna at ikay mangaroling gaon para naman tayo may pagkain. At ari na nga, yung masarap namin kinakainan din sa Hermana. Hala, pasok! Ang lagi namin ino-order din aring chop suey lomi at saka sisig na 7-in-1. Kako kay Mrs. ay haluin mo na hanggat mainit pa. At syempre, hindi tayo kakain hanggat hindi tayo nagdadasal. Yan ang aming patakaran. Habang kami kumakain, bigla kaming napateleport. Yun. Sabi ni Mrs. mamili na ng panghanda sa Pasko kahit kaunti para hindi na tayo sasabay sa dagsa ng tao habang papalapit ng Pasko. Sabi ko pa sa mga anak ko, huwag kayong malikot doon at yun na hindi playground Abay, kita mo naman panay ang ikot, kaliligalig Ito, ako'y tamang sunod lang sa aking asawa. Siyempre, tayo na may sanay na sunod-sunuran. Joke lang. Mga oras na rin, tinawag ko rin aking panganay na anak. Kako ikaw din at akong kukuha. At kung ano ng mga dinadampot na rin mga ari at lalaking ating babayaran. Kami naman pag nabili ng karne pa isa-isang kilo lamang at yun ay inilalahok namin sa gulay kapag may dumadaan din sa amin. Yan na nga yung iniiwasan ko, yung ganyang panay ang turo. Basta panay ang turo, paglaki ng bayarin. Yun. Tinamo rin anak kong babae, pagkakaligalig isang hindi makali. May bulati sa puwit. At syempre, hindi mawawala ang ating paboritong manok. At sa aming paglalakad din, isimo kami nag-ahanap ng kayamanan. Ng siomay pala at si Mrs. ay nagkikrave daw sa siomay. Yun, wish granted. Medyo napalaway. Pare na nga, bayarin na at nang tayo makauwi na. Bye-bye. Every gising is a blessing. Yan ang lagi kong naalala tuwing umaga. Samahan mo pa ng dasal, hindi bagat mas maganda. Masarap mabuhay sa mundo. Bagamat meron tayong mga suliranin, bulag man sa mga problemang paparating, ang akin lamang, wag mo itong tatambayan at yan ay lilipas din. Samahan mo lamang ng solusyon at saka taimtim na dalangin. Sabi pa nga, trial can be a blessing. Yung mga pagsubok na yan ang posibleng magdadala sa atin sa tagumpay na matagal na nating hinihintay. Bilang instrumento, nandiyan ang ating mga mahal sa buhay. Maaari nating pagugutan ng lakas ng loob at maging inspirasyon sa araw-araw nating paglalakbay.